rights. Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to support this channel. So, pag-usapan naman natin yung isa sa mga Senate committee, okay? At si Senator Alan Peter Cayetano ay naging chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Okay. So, why are we talking about him on the Committee on Justice and Human Rights? Kung natatandaan nyo, si Peter Alan Cayetano or Alan Peter Cayetano, nung panahon ni Duterte, siya yung DOF, I believe, Department of, oh no, not DOF. DOF, rather, Department of Foreign Affairs, nung panahon ni Duterte. At kung saan si Alan Peter Cayetano ay pinagtanggol niya yung yung drug war na nangyayari sa panahon ni Duterte. At kung saan yung drug war na yan ay kumitil ng halos more than 3,000 na mga inosente na walang due process. Okay? At pinagtanggol niya pa sa UN, I think there's a UN special conference kung saan maraming bansa nag-speech sa kanilang mga advocacy sa kanilang mga bansa. So yun ang isa sa mga highlights ng kanyang pagiging Department of Foreign Affairs nung panahon ni Duterte. Okay? So, punta tayo sa Gemini. Pakita ko sa inyo yung kanyang stance, okay, sa human rights nung panahon ni Duterte hanggang ngayon. So, sabi dito, throughout, okay, let's palaki na ng mas masyado. Yan. So, throughout the Duterte administration, Alan Peter Cayetano stance on human rights has been characterized by an emphasis on the government's responsibility to protect citizens from crime and drugs, while also accusing critics of politicizing and weaponizing human rights. Yun ang problema sa kanya eh. Imagine nyo yung mga politiko na sumisipsip sa mga presidente. Okay? At ginagamit nilang pang tabon or parang pang tapal yung actual na politicizing tapos weaponizing yung human rights while not even talking about their side. Hindi yung pinag-uusapan yung kanilang side. Kasi kung side lang nila na okay, may mga kriminal, na ganito ganyan nangyayari, may drugs, tapos wala daw ginagawa yung Commission of Human Rights. Siyempre, yung side naman nila, iba naman yun ang sa side ng gobyerno. Pero kung iniisip mo yung kapakanan ng hindi lang ang side ng isang tao, pati na rin yung human rights ng isang akusado, di ba? Yun. So, dapat kung isa kang syempre may moralidad kang alam, so dapat hindi lang yung isa lang, kundi isipin mo din yung isang side, di ba? So dito, sabi dito, during the Duterte presidency, Foreign Affairs Secretary Cayetano defended the drug war before the United Nations. Yun, pumunta siya sa United Nations, sabi niya, necessary instrument to preserve and protect human rights of all Filipino and not an instrument to violate them. He argued that the campaign was aimed to saving lives. Kaso nga lang, ang nangyayari, may mga inosente halos napapatay at hindi yon pinagtutuunan pansin ng administrasyon ni Duterte. Kung natatandaan niyo, sabi niya, I don't care about human rights. I do care about
saving lives. Pero syempre kung titingnan mo sa konteksto ng I don't care about human rights. So, kung wala kang human rights, paano mo maisasalba yung dalawang bagay? Yung kung sasabihin natin na drugs kasi ganyan. O dapat, syempre dapat may gawin din siya sa mga taong lulong sa droga, 'di ba? At hindi lang 'yon sa mga biktima, sa mga biktima, 'di ba? Okay. Tapos Cayetana stated that the government would prioritize protecting rights of law-abiding and law enforcement. Yun. Yan, binaliwala yung yung human rights. Yun. He dismissed reports high death tolls as misinformation, pero syempre, if the police, okay, kung meron silang record, syempre may counterpart din. Yun. Since Duterte's term, Cayetana has continued to advocate due process, particularly in the context of former President Duterte, kasi si Cayetano, pinagtanggol niya si Duterte, wala daw due process. Pero anong nangyari sa mga taong biktima? At walang habas pinatay ng mga polis, walang nangyari, walang due process. So basta sinabi na ay yung tao na yun addict, 'di ba? O kung natatandaan niyo may hearing sila ni Bato, ano nangyari? O yun. Sabi nila merong isang tao na pagpangit daw medyo nakakatawa pero nakakainis din eh. Kung isipin mo, kung hindi maganda yung itsura, yung ngipin, sabi nila, addict daw. Oh. Walang walang investigasyon. Yun nga, para sa akin, kung si Cayetano ang magiging Committee of Chairman of on Justice and Human Rights. So, ano na yung ginawa niya dati? Kaya niya bang gawin ng human rights ngayon? Sa pagiging senador niya at siya ba ay karapat-dapat kasi yung pinagtanggol niya yung drug war nung last Duterte administration. So para sa akin nakakainis kasi yung dating human rights tapos ngayon yung human rights na violate ng kanyang amo ngayon ay naging chairman ka ng Human Rights and Justice. So parang hindi bagay sa kanya. O, di ba? All right, guys. Thank you for listening. If you have any comments or suggestion, please write it down and I'll see you in the next video. Salamat po. And thank you.